Hallelujah, 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 Hallelujah. Poon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin, ng kabutihan mo sa amin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isa sa mga observation kung bakit marami ang pumupunta sa simbahang ito ng Poong Nazareno ay dahil napakarami nating gustong hilingin
o hingiin sa poong Nazareno. O ano man yan, no? Kalusugan, pera, trabaho, love life, ano pa ba? Yan yung mga karaniwan na idinudulog natin sa poong Nazareno. Pero sumagi ba sa ating mga isipan, no, na isa sa mga dapat nating hilingin ay yung magkaroon tayo ng lakas ng loob. Lakas ng loob para una, makahingi ng tawad. Pangalawa, makapagpatawad sa mga humihingi ng tawad sa atin. Yan ba ay sumasagi sa isipan natin? O lalo na no, sa mga nakakatanda dito, sa mga senior na dito, yan ba ay sumagi na sa isipan natin? O ang gusto pa rin natin, mahabang buhay pa rin ang dapat ibigay sa atin ng Nazareno? Kasi sana no, sa puntong ito, makita din natin at maunawaan natin na kahit gaano karaming pera, pareho naman, yung walang pera at maraming pera, hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa isip. Hindi tayo nagkakaroon ng yung ganap na kaligayahan. Kahit ma-achieve mo na yung career na hiningi mo sa poong Nazareno, hanggat mayroon itong dalawang ito, yung hindi tayo humingi ng tawad at hindi tayo nagpapatawad, hindi tayo magkakaroon ng kaluwagan sa ating isipan, maging sa ating kalooban. Kaya yung tanong ni Pedro, ilang beses kong patatawarin? Sabi ni Kristo, hindi lang 7 beses, kundi 70 ulit pa nito. Kaya iniisip ko, no, mayroon bang taong nakagawa na sa akin ng ganyang karaming kasalanan? Meron ba kayong kakilala na makakagawa ng ganyang karaming kasalanan? Kasi kadalasan, no, 1, 2, 3, 4, humihinto na tayo. Pinanghihinaan na tayo, nawawalan na tayo ng, ayaw na natin magbigay ng tiwala. Kaya nga dito, no, sa ating ebanghelyo, isa ito sa itinuturo sa atin ng poong Nazareno. Ulitin ko po, no, yung makahingi ka ng tawad. Hindi tayo perpekto, mayroon tayong mga pagkukulang, mayroon tayong mga nasasaktan, mayroon tayong mga nagagawan ng kamalian na dapat pala nating ihingi ng tawad. Ngayon, kung mayroon namang lumalapit at humingi ng tawad, kaya nga sabi ko, no, isa ito sa kung saan tayo nahihirapan. Yung patawarin, yung taong nagkasala sa atin. Kaya sinasabi ng Nazareno sa atin, kung talagang, no, kasi ang mahalaga dito, nakikinig tayo sa Nazareno. Hindi lang yung hingi lang tayo ng hingi, kundi makinig tayo sa Nazareno at magsumikap na masunod ang kanyang mga aral, ang kanyang mga sinasabi. Kasi pag hindi, baka mauwi lang tayo sa yung nagmo-motivate sa atin. Bakit gusto mong yumaman? Bakit gusto mong humaba pa ang buhay mo? Baka ang mag-motivate sa atin kasi marami tayong gustong balikan, marami tayong gustong pagigantihan, at gusto nating ipamukha sa kanila, no, na kaya natin. Kaya nga diba, pag tinititigan mo ang imahe ng Nazareno, diba, ito ang ilarawan ng Diyos na handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Pero yun nga po, no?
hindi mapapatawad ang kasalanang hindi mo inaako. Hindi mapapatawad ang kasalanang hindi mo naman pinagsisisihan. Kailangan manggaling din sa atin. Kailangan magkaroon tayo ng initiative na lumapit para humingi ng tawad. At kung sakali, no, yun nga, ito yung isang matinding hamon, kung sakaling mayroong humingi ng tawad, ang panawagan sa atin ay magpatawad. Hindi lang 7 beses, kundi hanggat humihingi ng tawad, magpatawad tayo. Kaya sinasabi ko kanina, no, mahirap ito, hindi natin kakayanin ng tayo lang. Kailangan natin ng lakas na manggagaling sa Diyos na kung saan siya rin ang unang nagpatawad sa tao, kung kaya nararapat din na tayo ay matuto kung paanong nagpapatawad ang Diyos. Minsan po, no, parang pwede niyo sabihin, Father, madali lang sabihin, no? Madali lang sabihin, lalo na kapag nasa memory natin, di ba, nasa alaala natin kung gaano ka sinaktan, kung gaano ka nasaktan. Ayaw na nga natin pag-usapan, ayaw mo na ngang uungkatin, ni ayaw mo na ngang marinig ang pangalan ng taong yan. Pero muli, no, pag dumating ang araw na lumapit, nawa handa tayong magbigay ng pagpapatawad. Amen.